Nakaano na to ah. Welcome everyone and good afternoon, and thank you for joining and participating to our focus group discussion. By the way, my name is Joanna Francis Carolan, and I am facilitating this discussion about challenges and opportunities for English language instruction. I am a researcher interested in integrating and learning about your motivation and challenges in using English as a language in speaking and also in writing. So, ang purpose mo naman ng studies nito is to discuss and explore namin how your cultural factors, like example, traditions, beliefs, accent, diba, or anything related sa culture ninyo that affects or nakaka-apekto sa paggamit ninyo at pag-aaral ng English language. And, ayun. We want to know what are the challenges then, and also opportunities, ano yung mga strategies ninyo. And lastly, we want to makakuha ng mga ideas sa inyo. Baka may mga gusto kayong i-propose na mga activities or mga anything that could help you boost your English learning. Okay, and then this discussion will approximately last for 20 to 60 minutes. And will be recorded for research purposes. And your responses will remain confidential and will be solely for academic purposes only. So we will be given to you your informed consent by our member. And you may feel free to share your thoughts and experiences openly. So anyway, we value everyone's perspective, so there are no right and wrong responses here. So, ayun, we listen, we don't judge. And yun, so, do you have any questions before we begin? Okay, wala. So, for our guidelines, ayun, respectful communication is very important. So, while someone is speaking, wait for your turn, then kasi all of you will be having a chance to speak. Confidentiality, we really appreciate your presence here, and we would keep everything shared here to be confidential. Your responses to be part of our study, but then we will not reveal your names. There will be no name revealing. We will name as participant 1 or participant A, B, C, and so on and so forth. So it has to be equal participation. All of you must share your insights. You have to stay in topic, but you can use, pwede kayong mag-share ng mga examples ng mga experiences ninyo. Pero let's stay on question lang din. So it requires open and honest sharing. Based na talaga sa akin, nahihirapan kayo, it's okay. If it's too confidential for you, sige lang, we respect that. And for time management, it's each participant will have a fair chance to speak. And the use of technology, mobile phones should be on silent mode to minimize distractions. And yeah, so that's it for our guidelines. So are you ready to formally start our focus group discussion? Yes. Okay. So, bago lahat sa tanong, how are you today?
We're fine, we're good. You're good. We're good. Good naman. So, after I have stated the question, pwede niyo paulitin sa akin, but don't forget to pass the phone. Pass the phone. Pass the phone. Okay. So, for our opening question, can you describe your experiences with learning and using English? For me, I've had experiences using English language. Well, first, for me, in the first place, using English speaking or in public, especially group discussion, is I have or I get nervous at first and find my place in improvement. I guess I have some difficulties, especially the grammars and the I cannot speak fluently, but I understand. Yeah, I can understand some yung mga mahihirap na words, but apparently I can understand basic. Basic lang naman. So, basic lang. For me as an IT students, it is good to learn this kind of this language, especially the English language. Yes, because we can compete or we can communicate the foreign language or the local foreign language and the other people who are not understand our own language, especially the Tandoori language or the Tagalog or Filipino language. We can use English language. So, for me, using English language as a second language or other language, nanibago lang ako nung muna kasi it's not gusto, no? It's not hindi ko gusto ng salita ng ibang lingwahe tulad ng English. Hindi, kasi nakasanayan ko yung sasalita ko ng language namin. But, when the times pass by, natutunan ko rin na-appreciate ko rin na okay pala magsalita ng English na bilang isang isang natin komunikasyon sa isang tao. Lalo na kapag nakikipag-usap ka sa ibang lahi. And you can earn some confidence from using English language. You can, if you are fluent, in speaking language, or you can have some knowledge in speaking English language, you might be confident in yourself, especially when you speak in public. And it is very natural to have a confusion or nervous at first, but when the time passes by, you can appreciate the language. So, the hinders when we use English language, but minsan nakakalimutan natin yung salita or mas na-appreciate natin
yung paggamit ng ibang wika. Oo. Kasi parang feeling natin yung cool, no? Cool sa paggamit nito or masaya or parang nakakataas ng dignidad. Pero it's not, no? And also, the advantage or the positive of this is that you can communicate with the other people. And when they say bad things about their tribe, or when they said stating bad when it comes to your tribe, especially in our tribe, tribe, we can understand them. We can is yung salita or yung paglaban ng karapatan natin. Yun lang, no? Thank you so much. Question number 1, Mariah, can you describe your experiences with learning and using English? Your current experience. Marami experience ko sa English speaking. Conscious ako sa grammar and yung grammar spelling and yung pagbigkas ko ng mga word, pronunciation ko. Conscious po ako sa ganun. Kaya minsan naiiyak ko salita ng English sa public. Pero nakakaintindi naman ako ng basic. Can you describe your experiences with learning and using English? Ano yung experience mo, yung ngayon, sa paggamit ng pag-aaral? For me kasi, sometimes, natutuwa ako ng pag-aaral ng English, talking with my friends, kasi I have some friends na parang ako yung masyado na gumagamit sila ng English to ano yung parang aware ko, kailangan ko rin ko. Tapos, during the pag-usap kami, meron ako naging trabaho from my classmates, from home, kung saan ako nagtrabaho. Kasi may amo ko, kasi may student ako. Yung amo ko tsaka kausap ng mga anak ko, nag-usap sila ng English. And naririnig ko yun, so yung na-adapt ko, as well as naririnig ko siya sa kung paano nila nagagawin, natutunan ko rin ako kung paano magsalita ng English. And that affects me to learn English and speak. Kahit konti lang, nakakapagsalita ako, nakakaintindi. Pwede mo ba ma-describe yung experiences mo, learning, pag-aaral, or paano mo nilagay? For me, is na-encounter ko sa salita ng English or paggamit ko sa araw-araw is mas makakapag-adjust ako sa mga, syempre sa isang paralan, hindi lang nag-iisang ligo ang nandun, kundi iba-iba. So, kailangan ko mag-adjust with talking English or another, mag-share ka ng idea mo through English or physically, napag-practice ko yung sarili ko, kung may confidentiality. That's all. So, hello, good afternoon, sir. So, English communication is known as international language. So, sa akin kasi since elementary kasi po, sa akin since elementary, tinatry na kami mga teachers, kami yung high school and hanggang ngayon. So, actually, yung high school is, yung teacher namin sa English is yung parang magalis na rin siya, strict. And then, doon kami nakakuha ng learning na, yung English pala is actually helpful. Hindi lang sa sarili kung saan ka pumunta or kahit sa ibang bansa. So, sa akin is there's a big help yung sa English communication kasi it makes confident and as part ng Mandiang Federal, wala namang mali kung gusto mo lang ng ibang kasi it makes confident. It makes you confident.
kasi Christian mark ko yan. Pero ngayon, ilan-times naman siya. So for me, it's biggest challenges for me. Kasi since when I was in elementary, hindi tayo makakalimutan magbasa. So may isang ano po ako naging foundation or naging inspiration ko yung teacher ko. So sabi niya sa akin, Lord, bago ko magbasa sa pinili ko. So nagdahil sa kanya, kasi bago tayo makalimutan sa mga medical or so sa kanya po ako natutunan at start ako ng Tagalog hanggang sa paano mag-pronounce. Marunong ako magbasa ng English. Nagamit ko siya kasi ito may importante or day na para makakuha ng trabaho kasi ito yung namin sa kanina sa mga job interviews. Okay, thank you so much for sharing those. So, next question natin. Excited na ako. How does your cultural background influence the way you use or learn English? And what future factors helps or stops you? Example, your culture background, do you have any certain tradition ba, ganyan, or yung community ninyo? Or also, do you have a accent that hinders you? Because sometimes the way you pronounce the word, will mo rin siya sa spell, so makakalita siya. Diba sometimes ganyan. So, is there anything like that? Do you have any cultural background influences? Yung culture mismo ninyo, reflect on your culture. Ano ba yung mga culture ninyo na mga apekto? Again, it could be your pronunciation, it could be your mga utterance, like, ano ba yung mga utterance nito? Diba, in the most, di ba, they have regarding ang utterance like that. So you can share at least. For me, meron kaming schools or pag-aaral sa salita namin. So, ginagamit namin yun. Pero, meron din kami tawag. Halimbawa, kapag kami, mga IT na lumaki sa city, hindi kami magsalita ng language namin. At na-timer kami. So, pag kami nagsasalita ng basic lang ng mga language namin. Halimbawa, ibig sabihin, tara na kakain natin. Parang balik. Balik. Sabihin, ilaw. Ilaw yung pagkakasalita. Iba kasi kapag lumaki sa community, lahat talaga yung sasalita ng natural language. Ikaw. Kasi sa city. Balik ako. Basically, alam ko, pero nakakaintindi ako ng salita. So, ngayon, trying to. Inaaral mo din Pero, yun. Yung pagkatapos ko is, mahal mo yung salita. You can learn other language, but you can yes, you should mahalin yung language na dapat i-embrace ng language natin kasi ilan po. Okay, so how does your cultural background, ano yung mga culture that can affect you in your learning? Sa akin kasi nakaka-affect sa akin yung sa environment mo namin. Kasi kapag nagsasalita sila nagagaya ko yung accent nila. Then kapag nagsusulat na ako ng English sa English grammar, na-affectuhan yung spelling ko. So yun tunay din ako sa akin dahil then kasi sa bahay, minsan yung mga
yung pagsasalita nila minsan, iba-iba yung spelling kasi biglas nila, iba-iba. Kaya namin ko din yung Ano naman po, based on paano kami nagsasalita kasi ang galing ako sa medyo nasuot na mismo na yung regarding sa akin, parang sa intelligence people, which is Teddy ko. So, makaka-apekto rin yung the way kung paano kami nagsasalita, alam mo yan. Tapos, yung ano na yun, yung tono yun, kung paano kami magsalita, nagagamit namin kung paano kami magsalita in English, like, nagiging malumanay, like, ayaw mo ganyan. Tapos, kung i-translate mo siya in English, where are you going? Parang malumanay siya masyado, parang hindi siya appropriate doon sa pronunciation. So, yun yung nakaka-apekto sa amin na speak in English, mahirap siya i-ano, lalo kung parang bago mo lang siya gawin. Kasi meron kayong Yes. Sa akin naman is addition ng kasi pag sinabi ni Duray is talagang nakakapagpangiti ka kasi sabi ng ate Duray ito. So doon pa lang na-apekto ka na ako kasi pag Duray, syempre sa pananamit na siya na iba. Pero sa akin kasi based on my experience, nakakapag-adjust niya sa English or anong program iba kaya madali din sa akin na communicate sa iba. Ano lang solution? So, good afternoon again. So, sa akin personally lang po is, wala naman talaga nagkakamit ng kasi parang separate po siya yung pagkakaintindi. Parang yung accent or yung culture na meron practice different from so, the English communication. So, ang problema rin po sa akin talaga is yung nag-uuli talaga ako pag ganito sa Learning English, hindi mo nadadala yung accent of languages. Yes. So, sa akin naman, based experience, ganun din yung sinasabi mo ng mga mahirap kasi siya, lalo na yung mga words na sabi. Hindi ka yung sabi ng maayos o pronounce ng maayos ng mga cases. Kumbaga, mahirap kasi ito. Kumbaga, sa mundo ka lang mag-pick sa kailan, kumbaga yung pananalita mo, madadala mo. Pero pag hindi ka sa panahon na nababago. Sa akin naman po is, pwede din ako mula sa city. Pero akong problema sa pag-pronunciation sa English. Pero pag gaya sa kanila po na yung college yung tinatawag na, for example, tinatawag sa akin ang nasasabi ko sa akin, tinatawag. Kaya yung dahilan na tinatawagan ko ng parents. Ano yung isa? So yung aking nakuha kasi is, na lumaki sa atin, bilang years na po sa mga 5 years. Kasi, the permanent place mo kasi ako yung so, nakipat po ako sa, sa sa akin yung yes. Yung parang makasakit sa part yung pagsasalitang yes, yung tinatawanan nila. Yung gawin ko pag Tagalog ko, saan kayo ang yung namin tapos, ano man yan ganyan, na ba kayo matagawa dito sa sabi ko na sa kanila, sinabi ko na ito, gagawin ko kasi ako, ganyan mo talaga yung set na ginawin ko yung salita. Kaya ko yung pinakaya. So habang nagtagal na nagtagal, daming sinasabi kasi naanap ko yung mga ano sila yung salita kasi mas nagalingan ko doon na pag-ikas ng maayos kaysa sa kanila. Okay, ito, I think, ano lang din naman, medyo
madali lang ito sa inyo. So you can share short lang. So, this is the third question. How do your interactions with your family and friends and teachers affect your English fluency? So basically, diba, since we are in the same university, meron tayong iba't ibang mga kasama, Muslim, Tagalog, Bisaya. So, habang kayo nakikipag-usap sa kanila, paano naman naapektuhan yung paggamit nyo ng English? Di ba kanina nakapagsabi na si Maricel, example niya, kapag nakikipag-usap siya sa mga kaibigan niya, or sila nag-uusap, nakakakinig siya, nakakuha siya ng mga English words na tututunan niya. So, kayo naman, meron pa ba kayong ibang mga example? Kung paano kayo nakatututo, paano naapektuhan ng English na pag-uusap? For me, wala namang problem. Pero, minsan kasi kung sasalita ang English, kapag mahirap na, for example, LBA, hirap, maulol ako. Hindi naman siya na-apekto. Pero kapag dating sa English, yung mga hirap na ng mga words na tulad. For those na di ba nasa syudad talaga, di ba nasa city kayo, student, how would it affect, paano ma-affect, di ba, from speaking English and Tagalog, tapos uwi kayo sa syudad radio, magbabalik kayo ng Telugu language, paano na-affect, like, na-affect ba siya, or gano'n? Kapag nag-interact kayo gano'n, so, Siguro, ko lang sa akin is yung pronunciation pa rin. Nahihirapan talaga ako sa pronunciation na ano na, kung sa library, pag nagkagawa ko na ng publish, para nahihirapan ko yung Pero do you still practice English sa family and friends? pinapakalitan kami ng mga lolo nyo. Dapat daw, kahit nag-aaral, basta mag-aaral kami daw, tulungan nyo naman magsalita. Siya si Lolo, kasi is, IPMR siya dati. And then marami siya natutulungan na mga IP. Kahit sa Uti, gusto. Kaya pinapakalitan kami ng family. Sayang yung galing ng tayo. Thank you. Hindi naman, hindi sa bahay, hindi kami kahit ang salita. Maliban na lang sa Bisaya and Tigray. Ang Bisaya ang ginagamit ng pag-uusap kasi sometimes yung tatay namin pinag-uusap ng mga Bisaya for us to understand other language from other tribes. And kapag ka naman yung dati namin, mother language na ginagamit. Ako naman, natuto ako sa pagsasalita ng Tagalog and English. Yes, nung nag-aaral na ako kasi parang kung na-realize yung grade 3 ako, nag-aaral ako, I have to be, kailangan kong matuto ng ibang language na hindi parang basahin ko kasi hindi naman siya naiintindihan. Kaya yun yung naka-control sa akin ng matuto. And pagdating naman sa mga kaibigan ko, kasi parang sometimes napag-usapan namin na, ay, boyfriend, kailangan natin mag-engage mag-future pa tayo, mag-usap kasi para ma-enhance yung speaking fluency natin sa English. Tapos naman pagdating naman dito sa school, sa mga teachers, kasi hindi naman din lahat ng teachers nag-English na straight. Pero sinasali nila sa pagsasalita yung paggamit ng English. And sa paggamit nila yung English nila, pag-Taglish, kumbaga, natutunan. Addition po is, even yung mga abstract adaption. Means, kapag nag-aaral ko, basic, diba? Nakakapag-practice tayo ng English, introduce to ourselves, or the way answering the questions natin, like essay, or yung mga ganun na-adapt natin. Tapos, pag uwi tayo sa lugar natin, syempre, sa lugar natin is may mga natulay, is mas na-adapt din natin yung pagka-English natin, halimbawa sa mga kapatid tayo, na isa-isa natin sa kanila, ganun yung English natin. So, ganun yung sabihin na adaptation.
rules. Kapag galing ka sa inyong may pag-uwi ka sa inyo, syempre matter sa akin ginagamit na ng mga So for me, hindi pa rin talaga siya nagkakapito kasi since nakasama talaga natin galing sa bahay, sumulong mo sa school. So wala mo siyang problema. Separate. Separate. So, parang naman sa mothers. Pag dito sa school, mga friends ko sila, nag-English din sila, kahit hindi sa positibo, kasi alam mo yun, na-miss din sa pero pag nasa bahay, alam mo na, yung anak ko English speaking siya. So ako, as a mother, na-adapt ko siya kasi yung ano sinasabi ng anak ko, kailangan siya mami versus my close and nalay na hanapin mo yung ganito ko rin. So para sa akin is na yung kumbaga na-adapt mo talaga siya. Hindi sa school, hindi ka masyado para sa individual. Na para sa Para sa akin po, wala akong pressure kasi kagaya sa kanila ko ng pag-uwi sila sa akin. Siyempre, magawa ko pa din po sila. Kasi sa kanila, kaya walang problema kasi sa sarili kami, t-shirt kami, t-shirt kami, parang panty nila lang yun kasi kung ano nila talaga. For me, yes. Kasi dito ako galing sa city ko, bida-bida ko talaga ako. Bida-bida mag-share ng knowledge. Kunwari, yun knowledge ako natutunan namin sa English, bina-share ko talaga yun sa kanila. Para kung ako sila, pwede na itanong sa akin yung word na ano yung ibig sabihin nila. So, gusto naman tayo sa challenges and limitations. Pag-uusapan natin kung mga challenges to using English lang. So, ito ang una sa lahat. What are the biggest challenges you face in learning or using English? So, do you find speaking or writing English more difficult? Ang hirap ba sa inyo magsalita? Or sila? Challenges na tayo. For me, mahirap siya ng konti, pero kinakaya ko naman, no? Lalo sa pagsasalita, I'm just trying hard to speak English straight, no? And especially sa writing ng English, kasi ako marami na akong experiences dito sa pagsalitaan English, sulat ng English, yan lang. Yung sa akin, biggest challenges ko talaga pronunciation. So, pero, in terms of pronunciation, like next year's spelling, Yeah. Akin ko na din yung spelling mo, pero ginagamit ko naman sa muna. Hindi kasi siya madalas nagagamit kapag sa field. Kasi minsan, sa social work kasi minsan nakakausap yung case, pinakabayan yung case. Minsan hindi nakakaparang, so kailangan yung alamin yung lingwahe nila. So, kung magiging sila, kailangan yung matutulong para magiging sa kasi wala naman, hindi naman karamihan ng tayo kasi is English. Yung question is, ano yung mga pinaka-challenges or biggest challenges na-experience mo sa pag-aaral ng English? Magagawin ko dito. To be honest, kung ano yung gamit mo sa kasasalita ng English, mas person sulat niyo kasi parang bago lang din ako na-expose sa city kasi most of my life, parang doon lang talaga siya makatambay sa city, as a city. Sa unang taon namin, kung saan parang limited na yung access na kung saan pwede kami mag-learn English kasi kung saan mother tongue and desire like yung sabi ko. So parang for me, parang mahirap mag-adapt ng language, English kasi yun nga nag-deliver namin. So, pagdating naman dito sa school, parang kasi I have my friends naman, yung classmates,
Pero sometimes, nagkakaroon ako kasi wala din ako. Sa bakit sa mag-isa lang ako. So, wala akong nakakausap na regular na mag-focus nila. So, parang ikaw, hindi ako anak. Sa akin naman is the spelling kasi may natuwa sa spelling pagdating sa English. Marunong ako ma-pronounce, maayos, makabasa ko. Pero minsan, mahina rin ako ganito yung intindihin. Sana is kung may program na na para dito sa Philippines, para rin sa practice sa speaking in English, yun sana ma-practice pa yung environment. Thank you so much for sharing natin. Later on, pwede mo pang baka may mga isa ka pang mga programs, no? Meron tayong mga part dito na pwede nyo i-share at pwede mo gusto yung program na gawin ng school para sa inyo. Siguro pa, Ano yun? siguro para sa akin, idea ko lang kung sa mga program mo. Yeah, later bell time. I-reserve yun. Sinabi. Hindi, sabi ko nga later. Pero yeah, tama yun. I-reserve yun lang. Sige lang, after ng challenges, may paano tayo sa strategies. Pagkatapos sa strategies, yun na yung intervention. Ano na yung mga program. So, malapit na rin tayo. So, isip na kayo ng mga strategy. Ano yung mga strategy na ginagawa nyo? And then, after yung strategy ng question, doon na tayo sa mga program. Okay, sige. So, parang nasabi nga nila lahat. So, biggest challenges is, hanggang ngayon is, since na-try ko na rin makapag-usap sa mga ibang bansa, para pahirapan ako makapag-usap sa kanila tapos, yung minsan kasi diba, so, mahirapan na rin ako mag-compose ng grammar. Yun yung biggest challenge ko. Sa akin naman, number one is yung isang pag-iyakin ganun. Magaling ako sa sulat-sulat lang. Pero magaling sa oral, medyo mahina ang loob ko. Sa akin naman po is, mahina talaga ako sa output ng sentence. Minsan, may mga idea ako na sa topic ko yun. Hindi niyo siya susunod kasi hindi ko alam ano sa English yung word na yun. Ngayon po yung ibig sabihin. For me, yung biggest challenges ko is yung score nouns expose sa ibang pag-iisip Korean. Okay, sige. Siguro last challenges. Mag-add ako na isa. Have you ever felt discriminated against or discouraged from using English? Example, napahiya na ba kayo ng teachers or students or family members? So, kung English, diba? May mga klase ko na ganyan. So, meron ba kayong mga na-experience na ganyan? For me, wala naman ako na-experience na gano'n. Pero sa writing, yung dito sa school. Kasi, ito na yung tsaka, hindi lumabas yung writing ko. And, sa mga grammar, okay din naman. So, wala akong problema sa salita. Kasi, I don't care what the people who are talking behind the back. Sa akin, wala naman kasi, wala naman yung mga instructor kasi, hindi naman nila yung mga estudyante sa environment kasi nga, hindi ko tayo para mag-work.
Sa naman, pagdating sa pangalan sa trabaho, wala naman. Pero pag sa kaibigan ko sa parang pagdating ako ng mga minsan, meron na yung mga nasasabi ko, tapos ikaw pa yung grabe. Sabi niyo, pero grabe ka sa pagdating ko ng yun. Sabi ko, wag mo lang, ano pa, sabihin mo na lang sa akin kung ano yung correct grammar para ma-correct mo yung sarili mo. For me, wala naman akong experience na mahirap ako kasi talagang nakakapag-adjust ako. Kasi, at saka sa school na ito, wala ko yung encounter na judging through kasi ang nagpagkalang ko, isip ko is full of respect. Kaya, parang yung binibigay ko sa mga kasama. Have you ever felt discriminated against or parang dahil ginagamit mo yung English language bilang tunay, kapag try ka ng bata na judge ka for speaking in English. Example, yung parents or the people from your community sa mga syudad, ay nag-English na lang because they have experiences in it. Actually, kasi mas proud sila kasi dapat dito right dapat ganito lang ang yung sa part na parang hindi dapat mo dito right is as a basic. Pero sa part ko, yung naging is complicated lang. Tapos the other way, ano ko is asaran sa pag-friends kasi ko ego. So for me, masasabi ko is, siguro sa other ways, pronunciation is used minsan yung mga friends natin perfectionist. Or yung mga perfectionist, kailangan talaga correct nila yung mga pronunciation ng mga English. Actually, same lang din sa akin na syempre, hindi natin maiwasan ito ang kaibigan talaga tayo kapag nag-i-English tayo gusto sa pero mas okay yung gano'n kasi minsan, nag-secret kayo sa atin na next time at least pasok na alam mo naman kung yung sasabihin. For me naman po is wala naman po against challenges. This is good, it's my structure analysis. Mas nai-inspire sila kami mga taga-uwian, ang mga taga-uwian ng generalist. Maalagagin, mas ipa sa bahay. That's good. So, isahin natin yung question for Ms. Gloria. Magiging question na is, what are your strategies in overcoming yung mga sabi mo na so, share ka ng practical strategies. And at the same time, ano naman ang gusto mo gawin na din ang school natin para din to our students? For me, my strategies for coping against watching movie and podcast like that. And I'm just also talking with myself in a mirror, practicing line or sentence in a mirror, drama that in English speaking. And I want to have the activity for this administration, dito sa circumstances po namin. For me, gusto ko naman nagkaroon tayo ng para sa mga student, magkaroon ng reading comprehension activity, like kwento, sa mga kwento na ano sa English na liwanag. At isa-isa na subukin yung mga reading comprehension about this. Para naman matulungan kung saan yung ano nila, area of kailangan yun. Thank you so much, Mr. Joel, for joining our first discussion. So, we were very clear. We understand. Thank you so much for your participation. So, meron na kami.
Sa English is, nanonood ako ng anime. Lahat ng anime na may subtitles. So, binabasa ko yung music. So, minsan kapag nag-sport naman ako, nakikinig ako ng mga music na English. And, para sa akin, si Mas, medyo nagkakantak na activity para sa mga IT student, sa reading content, para sa reading content. And, siguro may mga activity na para ganahan naman sila na may mga compromise, like mga school materials lang, para ganahan sila mag-join. Last, di ba said, your pronunciation na kasi. Baka meron ka gusto i-implement, baka may gusto kang program para makatulong sa'yo, mismo personal sa'yo. Paano ba sa tingin mo matutulungan ka ng school na ito mag-improve yung pronunciation mo? Baka meron kang ways, meron kang gusto. Siguro, ano rin ang program? Magkakandak na lang rin ang program na more on sa reading, more on sa pronunciation. Paano ma-pronounce in English, yung tamang way or yung basic way. So thank you so much, Mr. Joshua, for joining our focus group discussion, and we really appreciate your presence here. Thank you so much for your time. You can for the remaining, sige, pwede rin naman ganito na rin gawin natin. Again, question natin naman is okay, pero this next one. So, ano yun, share nyo na lang ano yung strategy ninyo. Pinaka strategy. At the same time, ano yung gusto nyo i-implement ng school para matulungan kayo. Gamitin nyo yung challenges nyo kanina sa pinahirapan para may mismo mag-isip ano yung solution sa problema nyo or sa experiences na strategies ko na in sariling strategies ko para mag-improve ka. And then the second is, ano yung gusto mong gagawin o siguro para tulungan ka? Isa sa strategies ko yung English. Kapag meron po sinabi sa akin na naiintindihan, parang nasa-share sa isang lugar. Kasi kung ano lang yung ibig sabihin nito, paano kaya ito gamitin in a sentence? At saka saan kaya siya appropriate? Sa akin naman po, suggestion. Hopefully, sana meron 20 seminars, at least 3 to 5 days, talking about how to improve English speaking, writing, and pronunciation. Overall, that is 5 days. Say question, ano yung mga strategy mo para nag-improve ka? Di ba nag-a-adapt ka? Sabi ko yung pag-adapt. Okay, hindi ako mag-adapt. Well, ano yung mga specific, paano ka nag-a-adapt? Ano yung mga ginagawa mo? And then next, after sharing that, share ko na rin kung ano yung gusto mong program ng school para I think is asking question sa marunong pagdating sa English. Pwede naman hindi ibig sabihin na nag-aaral ka is marunong na sila. Meron pa. May mga siklet ko ang mga iba na mahusay sa siklet ko pero patalig-talig na. Ang may suggest ko at is yung talent show about sa English is yung kapag sinabing talent show is hindi lang masaya o kumanta. Ibig sabihin nito is yung mas maintin pa nila yung lines, reading, yung mga gano'n na ang gusto na program na maganda para sa aming kapatid. speaking.